Kung ang Japan ay may hiragana at ang Koreans naman ay may Hangul, nakagugulat at nakamamanghang isipin na tayong mga Pilipino ay may sariling pre-colonial o ancient writing system. At isa na roon ang pinakapopular at ginagamit natin ngayon. Walang iba, ito ay ang baybayin. And what if hanggang ngayon ay patuloy natin itong ginagamit? Ang tanong ko sa inyo, gusto nyo bang matuto, magbasa at magsulat ng baybayin? Kung ang sagot nyo'y oo, watch this video hanggang dulo. At sabay-sabay tayong matuto, #baybayin buhay. So bago tayo mag-umpisa, I hope na nakaready na ang inyong mga papel at ballpen para masabayan ninyo ako sa pagsusulat. Hey, what's up mga ka-vlog-vlogan? I'm back, it's me, Teacher Jury, and today, may tatlo akong hakbang na ituturo kung paano mabilis matutong magbasa at magsulat ng baybayin. Una, kabisaduhin ang mga letra. Once na na-familiarize na kayo sa mga baybaying letra, madali na para sa inyo ang magsulat. So, mayroon tayong 17 baybaying letra. So, may 3 patinig at may 14 naman na katinig. Ano-ano ang mga yon? Tara, umpisahan na nating matuto. Para sa unang hakbang, alamin muna natin at kabisaduhin kung ano nga ba ang 17 baybaying letra. So, unahin natin ang 3 patinig. Mayroon tayong A, E at I, at O, U. So, yan yung 3 patinig natin. Sunod dyan ay mayroon tayong 14 na katinig na nasa baybaying letra. Narito, Ba, Ka, Da at Ra pinagsama, Ga, Ha, La, Ma, Na, Pa, Sa, Ta, Wa, Ya, at Na. So, kabuuan ay mayroon tayong 17 baybaying letra. Sunod naman, para mas makabisado natin ang pagsulat at pagbasa ng maigi sa baybayin, ay alamin natin kung ano nga ba ang ikalawang hakbang. Para sa ikalawang hakbang, alamin ang panuntunan. Ano yon? So, mayroon tayong tinatawag na kudlit. Para sa itaas ng I at I, ay gagamit tayo ng tuldok para sa titik E, at yung parang slash sa taas para naman sa titik I. Naintindihan? Para sa moderno, sa kasalukuyan na ginagamit natin, halimbawa, naglagay tayo dito ng katinig na ba. So, para maging B at B ito, gagamitan natin ito ng kudlit na tuldok at slash. So, para sa titik E, para maging B, ay gagamit tayo ng tuldok at ilalagay natin ito sa itaas. So, kung napapansin ninyo, ito ang ba. Para maging B, nilagay natin ang tuldok sa itaas at ito na ay magiging B. Sunod, para maging B naman, ano yung panuntunan natin? Ilalagay ang slash sa kanyang itaas para maging B. Okay, naintindihan? Okay, sa bandang ibaba naman, para sa titik O at U, para maging Bo at Bu, gagamit tayo ulit ng kudlit na tuldok at ilalagay naman ito sa bandang baba para maging Bo. Okay? Para maging Bu naman na matigas, ay gagamit tayo ng slash at ilalagay natin ito sa bandang baba. Okay? B, B sa itaas, Bo at Bu para naman sa ibaba. Okay? Naintindihan? Para naman
sa pamatay na patinig, para matanggal ang isang patinig, gagamit tayo ng virama na tinatawag. So, mayroon dyang symbol na plus, o sa iba naman, ginagamitan ito ng cross. Okay? Sa ibaba, para sa ibaba lamang ang pamatay na patinig kung gagamitin natin ito. So, para halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa, ba. Para tanggalin natin ang patinig na a, gagamitan natin ito ng pamatay na patinig. Okay? Paano yon? So, kukunin muna natin ang ba at i-drawing natin ng parang ganito. Then, gagamitan natin ito ng simbolong plus sign or cross sign. Okay? Naintindihan? At dyan, maaari na natin itong basahin b. Natira na lang b. Wala na yung a or ba. Okay? So, naintindihan ba ang ikalawang panuntunan o ikalawang hakbang para matukoy natin at makabuo tayo ng isang salita para tawagin itong baybayin. Okay? At bilang karagdagan sa ikalawang hakbang, kung anong bigkas ay siya ring baybay. Halimbawa, mayroon tayong salitang baka. So, kung ano ang bigkas ay siya ring baybay. So, paano natin ito gagawin sa baybayin? So, mayroon tayong ba at ka. So, kunin natin ang ba at i-drawing natin or iguhit ba. Nasaan naman ang ka? Susunod niyan ay ka. So, mayroon na tayong baybayin na baka. So, madali lang, di ba? Halimbawa ulit, sa wikang Ingles, lady. So, kailangan muna nating isalin ito sa wikang Filipino. So, ano ang salita sa wikang Filipino ng lady? Bini, bini. Bini, bini. So, pagkatapos niyan, ay alamin na natin kung paano ito isulat sa baybayin. So, pantigin muna natin. Bi, ni, bi, ni. Okay? So, hanapin natin ang ba para maging B ay gagamit tayo ng kudlit na slash. Ilagay natin sa itaas. Sunod, ni, na. Kunin natin ang baybaying letrang na at iguhit. At gamitan ng kudlit na slash sa itaas para maging ni. Sunod, B ulit. So, kukunin natin ang baybaying letrang ba. Parang naulit, no? Tapos, ilagay ang slash or kudlit na slash sa taas. At ni. So, kukunin natin ang na baybaying letra at gawing ni. Bigyan natin ng slash na kudlit. Okay. So, ganyan ang step 3. Dapat or kailangan nating magsanay ng magsanay para maging mahusay tayo sa pagsusulat at pagbabasa ng isang baybayin. Okay ba? Bawa, ang salitang kalaya. So, kung ano ang bigkas ay siya ring baybay. So, pantigin muna natin. Ka, la, ya, a, en, en. Okay? So, paano natin gagawin ito sa baybayin or isusulat sa baybayin? Okay. Hanapin muna natin ang ka at iguhit. La, ganito. At ya, ito naman. At yung a ay narito. N. Dahil ang natira lamang ay titik N, para matanggal natin yung na or yung titik na a, ay gagamitan natin ito ng virama or pamatay na patinig. So, gagamit tayo ng simbolong plus sign or
cross sign. So, iguhit muna natin yung na. At bibigyan natin ito sa bandang ibaba ng plus sign para maging kalayaan. Okay? Nasusundan? Sunod na salita or sunod na halimbawa, mayroon tayong Pilipinas. Okay. Pantigin muna natin. P, li, I, na, at S ang natira sa bandang dulo ng salita. So, paano natin gawin ito sa baybayin? P, hanapin muna natin yung pa. Pa. At para maging P naman ito, gagamit tayo ng kudlit. So, dahil P, matigas na I, gagamit tayo ng slash. Saan? Sa itaas. Ganun din sa li, titignan muna natin yung la sa baybaying letra at iguguhit. At gawing li, gagamit tayo ng slash or kudlit sa itaas. Sunod, yung P, iguhit-ulit natin. Slash sa taas. Na. So, hindi na mababago yung baybaying letra na. So, iguguhit lamang natin ito. Huwag nang bibigyan ng kung anumang kudlit. At S. Dahil mag-isa ang titik na S, gagamit tayo ng pamatay na patinig. So, hanapin muna natin sa baybayang letra ang sa. Iguhit. At gagamit ng birama or pamatay na patinig para matanggal ang titik na A. Lasa. Okay, nakakasunod ba? Okay, next. Maligaya. Ma-li-ga-ya. Okay? Isulat nyo din sa inyong mga papel na nandyan sa inyong mga table. Okay? Para makasunod kayo. Okay. Maligaya. Hanapin natin ang ma at iguhit. Li. Hanapin muna ang la at iguhit. Para gawing li, bigyan ng slash sa taas. Ga. Iguhit. At ya. Iguhit. Okay? Madali lang, di ba? Pag alam mo ang 17 baybaying letra. Okay? Last but hala. Pantigin muna natin. Ba, ti, ha, la. Ba, iguhit. Ti, dahil gagamitan natin ito ng pamatay na patinig, saan? Ta. So, gagamitan natin ng birama. Iguhit muna ang ta. At bibigyan ng biramang plus sign. Natanggal na ang titik na A. Ang natira lamang ay titik na T. Okay, nakakasunod? Next. Ha. Nasaan ang ha? Ito. At la. Walang nabago. Okay. Yan na. So, madali lamang ito kung alam natin ang unang hakbang, alamin at kabuysaduhin ang baybaying letra. Okay? Muli, kailangan nating isummarize ang lahat para nang sa gayon ay mas mapabilis ang inyong pagkatuto. So, mayroon tayong 3 hakbang. Una, alamin at kabisaduhin ang mga baybaying letra o yung mga 17 baybaying letra. Ikalawang hakbang, alamin ang panuntunan, yung paggamit ng kudlit sa itaas at ibaba, at yung paggamit din ng birama or tinatawag nating pamatay na patinig. At ang ikatlo, ang pinaka-importante sa lahat o sa kanilang tatlo ay ang magsanay kayo ng magsanay. Okay, naintindihan? Kung kayo ay natuto, please like, share, and tap the notification bell para ma-inform kayo sa aking mga videos na susunod.
Paalam!